May tatlo ka-importante nga mga detalye nga hindi naton makita sa libro ang ara sa story sang pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi sa kadagatan sang Cebu. Okay, tatlo ka-important details hindi ni naton makita sa libro. Wala ni siya gina-discuss kay very few people know this, and that's the purpose of this channel. Let me tell you the details behind the colonization of the Kingdom of Cebu by Miguel Lopez de Legazpi and the rest of the Spanish soldiers. First, a little bit of context. Si Magellan nag-abot sa waters of Cebu 1521. 44 years later, di ba napatay si Magellan, gipatay sila na Lapu-Lapu, that's 1521. 44 years later, nag-abot si Legazpi. 1965, nag-abot siya balik sa waters of Cebu. So that's 44 years in between. Another thing is that, tandaan naton nga, before nag-abot ang mga Espanyol sa Pilipinas, there's no Philippines. Okay? Wala konsepto sang Pilipinas ang mga ninuno or mga lolo kag lola naton sang una. Para sa ila, they are small kingdoms nga tinuparay. Okay? They are wala 7,100 islands called Philippines. Ginpangalanan lang sa uli sa mga Espanyol. So tuya, we are small kingdoms nga tinuparay. Kingdom of Cebu, Kingdom of Negros, Kingdom of Mactan, Kingdom of Panay. Each kingdoms are ruled by a dato. Mayara lang sila sa ila confederation of dato. Mayara lang sila pinakataas nga dato. Pero each kingdom is ruled by a dato. Okay? Wala konsepto sa Pilipinas before. We are islands of many kingdoms. Okay? Two important context. Anong natabo pagdungka ni Legazpi sa waters of Cebu? Si Legazpi may dala siya katatlo ka warship. May tatlo sa ka European warships. Ang warships ang una sa mga Europeans because they cross big oceans. Dagdagko na sila. Dagdagko. May mga dala nga mga canyon kag mga guns. So medyo advanced ang ilang warfare, di ba la? Ang ilang armor is made of metal, no? Ang pag-abot ko na nila ni Legazpi sa Cebu, may dala siya tatlo ka warship. Tatlo ka European warships. Ginsugata na sa nga daan sang mga sang mga niara ko na at least 2,000 pintados nga nagsugata sa iya sa dagat para hindi siya kadungka. Ginhangkat siya mag-away. To syempre ahay ang mga lolo kag lola nato nang ilang their intention is good pero ang ilang armas is in disadvantage kumpara sa mga Espanyol because ang ilang armas made of wood. Bangka, ang ilang armor made of wood, ang ilang shield made of wood, bangkaw made of wood. Hindi sila kapalapit, kay ginkanyonan sila kag sa mga layo pa lang sila ginatira na sila sang kanyon sa mga warship sang Spanish, no? So biskan gintry nila, the intention was good but the effort and the technology is very bad. So nakadungka gid ang Spanish warship sa kingdom sa coastal area sang Cebu. Second, ang dato sa ina nga lugar, si dato sa Cebu, si Tupas. Si Dato Tupas. Kag si Dato Tupas, syempre, siya ang dato, siya ang in charge kung paano ipahalinon ang mga Espanyol. Okay? Ang pagdungka gali sang mga Espanyol nagdalalaga na ang mga ang mga tao sa sulod, sa bukid, sa kabukiran, sa kagubatan para magpalagyo sa mga Espanyol. Kaya kabalo sila may away gid nga matabo mo. Anyway, si Dato Tupas ang in charge yung maminsar kung paano pahalinon ang mga Espanyol sa ila komunidad. Okay? Kaya nagdungka na to ang mga Espanyol. Ang tropa ni Miguel Lopez de Legazpi. Kag ang napinsaran ni Tupas is that gutumon sila. Gutumon ang mga Espanyol ngayon. Paano gutumon? Hindi nila pagbaligyan mga pagkaon. Hindi nila pagbaligyan humay, hindi nila pagbaligyan mga livestock, hindi nila pagbaligyan sa mga manok, baboy, or whatever prutas na kinanglan sa mga Espanyol, hindi nila pagbaligyan. Para magutman, wala choice, hindi na sila, mahalin na sila sa Cebu. Did the plan work? Yes, pero sa gamay lang at tiyempo. Gamay lang at tiyempo nag-work. Because ang mga si Dato Tupas, ang iyang mga tawo wala nagbaligya sa mga Espanyol. Ang mga upod nga dato kanday humabon, kanday ang mga descendants nila Lapu-Lapu, sa dato sa Limasawa, dato sa Mactan, wala to nagbaligya. Pero sin man abi nga mga grupo sang tawo ang nagbaligya sa mga Espanyol? Chinese kag mga Moro.
pagkabalo nila nga wala gin baligyaan sang mga dato sa Visayas or sa lugar nga ina ang mga Espanyol kag kinanglan sa mga Espanyol sang pagkaon kag the Spanish people are willing to pay for the food. Ang mga Chinese nga ini halin sa Luzon kag kun sa China kag kun sa dili nga lugar kag ang mga Moro sila ya ang nagkadto sa Cebu para baligyaan ang mga Espanyol. Overpriced nga mga pagkaon, yes, pero willing Japon ang mga Espanyol magbayad, to feed themselves. So sadly, because of that, wala naghalin ang mga Espanyol sa Cebu because ginbaligyaan sila Japon pagkaon. Third, nag-abot ang mga grupo ni Legazpi mga May 1565 sa Cebu. 3 weeks ko after na sila nag-abot, mga 3 weeks sa Mayo, na ginutdan ulo ang upod ni Legazpi nga si Pedro de Aranya. Ginutdan ulo. Tapos hindi nila makita kung diin ang ulo. Lawas na lang ila nakita. So, syempre, maimbestiga si Legazpi. Ang ginimbestiga ni Legazpi, si Tupas. Ginpatawag ya si Tupas. Nang nga diin ang ulo ni Aranya kag sino nagpatay. So, 1565 to Of course, si Tupas hindi anay manugid. Wala gid siya nanugid, wala gid siya nagtugda kung sino. Although kabalo siya ang nagutod sang ulo ni Aranya, si Dato Dagami of Gabi. Isa kuno sa mga pinakaisog nga dato that time. Pero syempre wala sila nanugid. Wa si Tupas nanugid kung sino ang nagutod sang ulo. 1565 na. Pagka tungod sina, isa na sa mga rason kung nga pagkadason bulan ginpadalaan ika-4 nga warship sang Espanyol ang waters of Cebu. So halin sa 3 ka warship nagdugang na nag-4 na kay ready for war na ang mga Espanyol. Pero wala Japon may nag-ako, wala Japon si Dato Tupas nag-ako kung sino kuno ang nagpatay kay Dagami. After 2 years, nadakpa ni Legazpi ang utod ni Dagami ni Dato Tupas nga babayi. Tagang Gedwa ka hinaplos. So, syempre, gingamit na to blackmail. Dito na sa nagtugda nga si Dagami of Gabi. So that time, si Dagami of Gabi, ginpatay siya kuno in the same way nga paano ya ginpatay si Pedro Aranya. Ginutod ya ulo, ginkihad ya lawat sa 4 kag gintungtong sa mga pole bala sa seashore para makita sa mga tao. So good sad to, that betrayal became key in the colonization of the Kingdom of Cebu. Kag tungod sina wala na gid nakahalin ang mga Espanyol kag dira nagsugod kung kumbaga ginhimo na nila main headquarters para iamat-amat colonize ang bilog ng mga islands. Okay? So, 3 ka mga details nga wala sa libro, wala na ginatudlo sa aton. Gapakadto pa lang gali ang mga Spanish nga warships, ginsugata na sila sa aton mga lolo kag lola. Galing kita syempre wala sila padaog tungod kay ang ilaya ginakaptan ahay. Ila armas ahay, bangkaw, wooden shields, ang mga ang mga Espanyol may mga kanyon na. So, mas advanced gid wala sila padaog. Ikaduwa is that ang plano ni Tupas nga pahalin nun ang mga Espanyol gutomon sila and nag-cooperate ang tanan. Pero ang mga Chinese kag Moro ginbaligyaan nila ang tropa ni Legazpi. So wala siya nag-work nga plano. Ikatatlo ginutdan nila ulo ang kanang kamay or ang upod ni Legazpi nga si Pedro Aranya. And for 2 years wala nadakpan ni Legazpi kung sino nagutod sang ulo in an attempt nga pahalinon sila. Sadly, wala sila nag-attempt, wala sila naghalin. After 2 years, nadakpan niya ang utod nga babayi kag ang hinablos ni Tupas, which forced Tupas nga isugid na lang kay Legazpi kung sino nagpatay kay Pedro de Aranya, who is Dato Dagami of Gabi. Sugod sina, amo na-colonize na dayon kay ginhimo na nila ang Cebu headquarters para ma-colonize ang Visayan region.